You walking, walking ba? Walking. Yun na yun, walking. Annyeong Yorobun and hello everyone. For today's video, samahan nyo kami magtutor tayo sa province of South Korea. Dahil long travel kami ngayon, maaga kaming nag-prepare and maaga kaming umalis papunta sa pupuntahan namin ngayon. Dahil ang travel duration namin ngayon is 2 to 3 hours. At nang papunta na kami sa pupuntahan namin guys, na-amaze ako dito sa tunnel na dinadaanan namin kasi magaganda siya and ang hahaba ng tunnel na dinadaanan namin. And of course, puro lahat mountain itong nadadaanan namin papunta sa province na pupuntahan namin. And of course, hindi pwedeng hindi kami mag-stop over kasi kailangan magpahinga dahil nga sa long travel kami ngayon. At kailangan pa din natin yung safety first, diba? Kaya minabuti namin mag-stop over or dumaan sa mga terminal na kung saan pwede kami magpahinga, kumain, or mag-drinks, ganon. At dito ay umorder na rin si daddy ng pagkain namin para sa lunch namin kasi maaga nga kaming umalis. So ayan, nag-lunch na lang din kami dito. And pagkatapos namin ng kumain, nagpahinga lang kami saglit and then babiyahin na naman ulit. And ito na nga guys, bumabiyahin na kami and marami naman talaga kaming nadadaanan ng mga tunnel, tapos ang haba pa ng tunnel, tapos puro lahat talaga bundok, mountains. Wala kang ibang makita kundi mountains, tunnel, gano'n. Ito ngang tunnel na dinaanan namin, talagang napakaganda kasi may rainbow siya na lights in the middle of the tunnel. Tinatanong ko nga yung asawa ko dyan kung anong purpose na bakit mayroong mga ganyang lights sa loob ng tunnel. Ang sabi niya ng asawa ko ay baka daw para hindi makatulog yung driver kasi sa haba ba naman ng tunnel na ayan, talagang aantukin ka. And fast forward, malapit na kami sa aming hotel and dito kami sa Sokcho Province, Gangwon-do. Anyway guys, dito kami pumunta kasi nandito yung isang friend or kaibigan ng aking husband na nandito siya nagwo-work malapit sa beach, in front of beach resort ang kanyang apartment na tinutuluyan. And dito siya sa province na ito na-assign sa work niya dahil isa po siyang government official na worker. So kaya nandito na rin kami pumunta sa kanya kasi nga malapit siya sa beach and of course kasama na rin dun yung staycation namin. Actually guys, isa sa pinaka-close friend ng aking asawa dahil since grade school sila nagkakilala and magkasama sa school. So ayun, kaya naging close friend talaga sila hanggang ngayon. So, kaya binisita na rin namin siya and of course, kasama na rin yung vacation namin. So, finally guys, nakarating na kami sa aming hotel na pag-check-inan. Pero bago kami makapag-check-in, tiningnan muna namin yung mga rooms nila na available na kung saan pwede sa amin. Actually guys, meron silang 2 room ino-offer sa amin. So, mamimili na lang kami kung saan kami pwede at kung saan mas comfortable sa amin kasi meron kaming baby na dala-dala. At ito nga guys, yung first room na ino-offer nila. May 2 bed and malawak naman siya guys, pero mas hindi ako comfortable kasi nga medyo malikot si Yuna and parang medyo alanganin and dangerous po para sa kanya. At ito naman yung second room na ino-offer nila. Actually mat lang siya pero malawak naman and kumpleto naman siya, so medyo safe dito guys para kay Yuna. So mas pinili ko yung safety ni Yuna. Kaya mas okay na sa akin tong mat lang guys kasi pwede siya maglaro dyan, magtakbo-takbo, maghabol-habulan sila dyan. So okay na rin sa akin yan kasi safety first talaga ni Yuna ang kailangan namin guys. Para iwas na rin sa untog, sa malaglag siya sa bed, parang ganon. Kaya go na rin kami dito. So, ito na yung pinili namin para kayo na. So, ayun na nga guys, dinala na namin yung mga gamit namin dito sa loob and then after namin madala, so, nagbe-prepare naman kami para ma-meet yung isa sa kaibigan ng aking asawa. So, ayun na nga guys, finally, na-meet na rin ni daddy ang kanyang kaibigan na sa tagal na rin nilang hindi nagkita. So, ayun. Pagkakita ng kaibigan ni daddy kay Yuna, kaagad niya itong nilapitan, niya nakausap. Buti naman si Yuna hindi umiyak. Talagang nangingilala lang talaga siya kapag bago na nakikilala niya. So, ayun na nga guys, talagang si Yuna pumupunta na sa kanya sa tito niya. So, ayun, nagbabanding na rin sila. Tapos, lakad-lakad na sila ng hawak kamay. Kasi si Yuna gusto muna mag-ikot-ikot, lakad-lakad. So, ayun, kaya dito na muna kami nag-ikot-ikot lakad. Tingin-tingin sa mga paligid, sa mga magagandang view. Ayun. At ito naman ay malapit lang din naman sa apartment ng kaibigan ni daddy and in front of beach lang din naman itong iniikot-ikutan namin. At ayun na nga, nag-decide na rin sila magkaibigan na kakain kami sabay-sabay. So ayun, naghanap kami ng mas malapit lang din naman dito na restaurant na pagkakainan namin. Dahil balak din nila after kumain ay maglakad-lakad and ikot-ikot and sightseeing sa beach
beach kung saan doon maganda ang view. So ayun na nga, after namin kumain ng dinner, so dumiretso na kami sa front beach and doon naglakad-lakad na kami and para na rin makakita si Yuna ng beach and first time niya actually pumunta sa beach. First time niyang ma-experience ang beach. Kaya andito na muna kami naglakad-lakad, nag-ikot-ikot sa beach kasi nga bawal na maligo pag gabi kasi nga meron na silang mga bantay dyan. Tapos meron lang silang ilang area na pwedeng paliguan which is doon sa pinakadulo. Kaya ang ginawa namin, pinalaro na lang namin si Yuna sa buhangin tsaka hanggang sa magsawa siyang maglaro sa buhangin kasi talagang gustong-gusto niya maglaro. Habang busy sila sa paglalaro kay Yuna, ako naman papakita ko sa inyo ang napakagandang view tsaka maliwanag siya guys kasi halos napakadaming mga lights na in-install sa paligid ng beach kaya maganda talaga mag-sightseeing kasi maliwanag at the same time maganda din yung view and fresh air pa po siya. At kahit gabing-gabi na yan dyan, marami pa rin talagang tao yung pumupunta para lang talagang mag-sightseeing tapos makalanghap ng fresh air, parang ganun. Tapos kahit gabing-gabi na, marami pa rin talagang nakabantay na lifeguard dyan para titingnan yung mga tao kasi kung may mag-swimming dyan, talagang sinisita nila kasi pag gabi na close na yung swimming area na yan dyan. Meron lang silang nilagay na area na kung saan pwede mag-swimming at doon maraming nakabantay na lifeguard naman. Pero hanggang 9 PM lang sila. Anyway, so ayun na nga guys, yun na talagang nag-i-enjoy dyan. Talagang ginawa niyang shower yung buhangin dyan. Pati yung ulo niya marami ng buhangin. Pero sabi ko nga okay lang yan hanggang nag-i-enjoy siya. Tapos liliguan ko na lang siya mamaya bago matulog. So ayun na lang. Tapos si daddy naman tsaka yung kaibigan niya, kwentuhan dyan. Parang hindi na maputol yung kwentuhan nila dyan. Actually nakauwi na kami dyan ng gabi-gabi na siguro mga 9 to 10 na rin. Kasi ang plano talaga namin dyan, pagka umaga na lang din mag-swimming para at least maganda ang view kapag araw. Tapos kasi ang kaibigan ni daddy ay wala din palang trabaho kaya tamang-tama lang din na magkasama sila hanggang buong mag-araw pagka umaga. Kaya ayun, ang first day of summer vacation namin guys is yun, i-meet yung kaibigan ni daddy dito sa Sukcho Province. Tapos ayun, mag-ikot-ikot lang din muna dito sa buhangin kasi bawal mag-swimming pag gabi na. Tapos ayun, na nag-i-enjoy sa paglalakad, sa paglalaro sa buhangin. Tapos ako naman syempre nag-i-enjoy din kasi sa tagal din namang hindi ako nakapag-beach. Kaso nga lang guys, iba pa rin talaga yung tubig dito sa beach sa Korea. Hindi ko lang alam kung ganun din ba sa iba. Sa atin kasi parang hindi naman ganun. Dito kasi sobrang lamig ng tubig ng beach nila. Parang hindi kasi siya normal na water. Kasi sa atin dyan kasi parang normal water lang siya eh. Hindi tulad dito na sobrang lamig talaga siya guys. Kaya ayaw talaga ni Yuna magtampisaw sa tubig dagat. Kasi siguro sa sobrang lamig ganun. Baka nga siguro sa weather. Kasi yung sa weather natin sa Pilipinas ay sobrang init naman talaga dyan. Kasi dito naman kahit summer pero hindi siya sobrang init na katulad din sa Pilipinas. Anyway, so ayun na nga guys. Pinatry namin si Yuna magtampisaw sa tubig dagat. Pero hindi talaga siya tumagal dyan at umiyak na siya. Kaya inahon na lang din namin at pinalaro sa buhangin. Siguro naninibago lang talaga siya kasi first time niya mag-beach. So ayun na nga guys yung first day of summer vacation namin. Thank you for watching!